Magandang buhay, kabamba! Meriendang Pinoy naman po ang aking isi-share sa inyo. Ito ay ang suman na balinghoy with bukayo. Mga kapwa ko Pinoy na lumaki dito sa probinsya, ang nakakaalam sa ganitong pang merienda. Pakitaas ang kamay kung isa ka na doon. Na-miss mo ba to? Kung oo, tara samahan mo ulit ako dito sa aking kusina at ituturo ko sa iyo kung paano ito gawin. Meron ako ditong higit na 1 kilo na balinghoy. Karamihan ang tawag nila dito ay kamuting kahoy. Akin lamang itong babalatan. Pagkabalat ko naman dito ay akin naman itong hinugasan ng mabuti. Tsaka ko naman ito gagadgarin. Ang proseso nito ay medyo matrabaho. Kailangan talaga natin dito ng tiyaga at worth it naman ang pagpapagod natin dito dahil napakasarap ito na merienda. May klase ng kamuting kahoy na pag ginadgad ay nagtutubig siya. Kaya lang itong klase na nabili ko ay hindi ito nagtubig. Kaya hindi ko na rin ito piniga. After naman dito ay akin naman lulutuin yung ating bukayo. Bumili na rin ako ng isang nyog at pinagadgad ko na rin ito sa aking pinagbilhan. Hindi ko na masyadong pinagadgad sa pinakailalim. Pag naisali kasi yung baon ng nyog, mahaluan ng maitim itong ating ginadgad na nyog. Dito sa ginadgad na nyog ay kumuha lang ako dito ng 1/3. Dahil kukunin ko dito yung unang piga, nagdagdag ako dito ng 1.5 tubig. Gagamitin ko ito sa aking pagluluto ng bukayo. Akin lamang itong piniga para lumabas yung katas ng nyog. After nito ay akin naman na itong sasalain gamit ang strainer. Yang sapal ng nyog na aking piniga ay tinapon ko. Umpisahan na nating lutuin yung ating bukayo. Nilagay ko na dito sa aking kawali yung ating gata ng nyog. Then papakuluan ko lang ito ng 2 minutes. After ng 2 minutes ay ilalagay ko na dito yung brown sugar. 1 cup na brown sugar at kalahating cup na dark brown sugar ang nilagay ko dito. Hinaluan ko ito ng dark brown sugar para mas lalong tumingkad yung kulay ng ating bukayo. Bali papakuluan ko lang ulit ito ng 5 minuto. Haluin nyo lang ito habang pinapakuluan para matunaw yung ating nilagay na brown sugar. Low to medium heat pala yung aking apoy dyan. Kung medyo malapot na itong ating tinunaw na brown sugar, ay akin naman nang nilagay yung ginadgad na nyog, yung natirang 2/3. May dalawang klase ng bukayo na pwede nating gawin. Itong ginawa ko ay yung ginadgad na pinong-pino. Yung isa naman na ginagawa dito ay yung buko yung ginagamit. Ginagadgad yon into strips. After natin maluto yung ating bukayo, ay pinadaan ko naman sa apoy yung ating dahon ng saging. Yan yung gagamitin nating pangbalot mamaya sa ating suman. Before pala ako mag-start na magbalot, ay naglagay lang ako ng kunting asukal dito sa aking ginadgad na balinghoy. Naglagay lang ako dito ng kunti, pero kung ayaw nyo naman na medyo matamis, kahit wag nyo na itong lagyan. Optional lang yan, kabamba. Uumpisahan na nating magbalot ng ating suman. Dito sa dahon ng saging ay naglagay lang ako dito ng ginadgad na balinghoy. Medyo dinamihan ko na yung paglagay dito ng balinghoy para kumasya yung aking dahon ng saging. Kaya medyo may kalakihan itong size na aking gagawin na suman. Talagang kahit isa lang yung makakain mo dito ay solve na solve ka na dahil malaki ang size nito. Akin lamang itong pinatas para talagang siksik at maganda ang pagkakalatag dito sa ating dahon ng saging. Before nating ilagay yung ating bukayo sa ibabaw nito. Sa mga nag-iisip ng pangnegosyo, pwedeng-pwede ito, kabamba. Pwedeng-pwede ito sa mga stay-at-home na nanay para may extrang kita ka magbenta ka nito. After naman mapatas yung ating balinghoy, ay naglagay na ako dito sa ibabaw ng bukayo. Ito yung talagang magpapasarap dito sa ating suman na balinghoy. Syempre, pag mas marami yung ilalagay mo, ay talagang mas masarap yung ating suman. Dinamihan ko na talaga yung paglagay dito dahil pangkain lang naman ito. Kaya wag na natin itong tipirin. Pagkatapos nito ay akin naman itong tatalian. Talagang dito sa probinsya, marami tayong magagawa dito sa balinghoy na pang merienda. Maraming iba't iba na luto nito na pwede nating gawin dito sa balinghoy. Pwede itong gawin nating balinghoy chips or isa rin na masarap dito ay yung ginagataan. Sa inyo pong lugar, kabamba, ano ang masarap na luto ng balinghoy? Baka pwede nyo yung i-share. Malay nyo, yun ang isunod kong iluto. Itong mahigit na 1 kilo na aking ginawa ay nakagawa ako dito ng 6 na pares. Tama po, 6 na pares lang po yung aking nagawa dyan. Dahil talagang malalaki yung aking ginawa. Ang isunod naman nating gawin ay atin naman na itong lulutuin gamit ang steamer. I-steam lang natin ito ng 45 minutes. Kabamba, kung nanonood ka pa hanggang dito, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng paki-follow or like naman po ang Bambas Kitchen para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. Paki-add to favorites mo na rin ang Bambas Kitchen. Thank you! Yan, luto na yung ating suman na balinghoy with bukayo. Alam kong na-miss mo itong merienda na ito na pangbukid. Kaya ano pang hinihintay mo, magluto ko na rin, kabamba. Sana ay muli niyong nagustuhan itong aking na-share na pang meriendang pangbukid. Maraming salamat sa panonood, kabamba! See you sa aking next cooking vlog!